These are stories that often go unheard, yet every one of them has the right to be shared. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rina, at welcome sa Stories of Hope in Warriors. Sa episode ngayon, pag-uusapan natin ang paggawa ng mga liham at maliit na pamana na nagbibigay ng pag-asa at koneksyon sa gitna ng laban. Bago tayo magsimula, paalala, may trigger warning ang usapan natin. Kung kayo ay kinakapos o nangangailangan ng suporta, mag-abot muna sa inyong counselor o helpline. Isang maikling kwento para simulan. May isang babae na tumanggap ng sulat mula sa asawa habang siya ay nasa kimo. Binuksan niya iyon at napatigil sa pagbabasa dahil sa init ng mga salita. Simpleng paalala na hindi siya nag-iisa. Ang sulat na iyon ang naging dahilan para magising ang lakas niya sa susunod na araw. Ang kwentong ito ang gagabay sa atin ngayon. Paano ang pagsusulat at paglikha ng maliit na pamana ay nagbibigay ng kontrol, kahulugan at pag-asa. Introduksyon ng mga panauhin. Kasama ko ngayon si Mara, isang survivor na nagbuo ng serye ng liham ng pag-asa para sa kanyang pamilya, at si Dr. Lopez, isang counselor na tumutulong gabayan ang mga pasyente at pamilya sa paggawa ng pamana. Mara, salamat sa pagdalo. Maaari mo bang ikwento ng ikli kung paano nagsimula ang iyong ideya? Maraming salamat, Rina. Nung una kong na-diagnose, ramdam ko ang takot at kawalan ng kontrol. Isang gabi, sinusulat ko ang mga bagay na gusto kong sabihin kung sakaling mahirap na ang panahon. Mga simpleng alaala, mga recipe, at mga mensahe para sa anak ko. Hindi iyon para tumigil sa pakikipag-usap. Ginawa ko iyon para bigyan ng katahimikan ng takot at mag-iwan ng gabay sa kanila. Nang matapos, nilagay ko ang mga liham sa isang kahon na tinawag kong kahon ng liwanag. Maliit, simpleng kahon na pwedeng buksan ayon sa pangangailangan. Nagulat ako sa tapang ng ideya mong kahon ng liwanag. Sa karanasan mo, anong bahagi ang pinakanakatulong sa emosyon? Ang pagsulat mismo o ang pag-ayos at pag-archive ng mga bagay? Pareho. Ang pagsusulat ay paraan para mailabas ko ang takot at pasalamatan ang mga simpleng sandali. Ang pag-aayos naman ay nagbigay ng pakiramdam ng kontrol. Parang sinasabi ko, ito ang mga bagay na mahalaga sa akin at mananatili kahit ano paman. At nang makita ng anak ko ang mga liham ilang buwan pagkatapos ng treatment, parang may pinagpatuloy na koneksyon na hindi nawawala sa gitna ng gulo. Salamat, Mara. Ngayon, Dr. Lopez, bilang counselor, bakit nakakatulong ang pagsusulat at paglikha ng pamana sa emosyonal na pagaling? Ano ang sinusuportahan nito sa loob ng isang tao? Magandang punto, Rina. Psychologically, ang paggawa ng pamana ay nagbibigay ng tatlong mahalagang bagay: kontrol, narrative, at koneksyon. Kontrol, dahil sa proseso ng pagsulat at pag-iiyos, may agency ang pasyente sa kung paano ilalagay ang kanilang kwento. Narrative, nagkakaroon ng pagkakasunod-sunod at kahulugan ng karanasan na tumutulong sa pagbawas ng pagkabahabahagi ng damdamin. Koneksyon, ang mensahe ay naging kulay sa pamilya at sa hinaharap. Importante ring tandaan na ang proseso ay therapeutic. Hindi ito instant cure, pero isang paraan para ma-process ang takot at grief ng may integridad. Mara at Dr. Lopez, maaari ba natin gawing practical ang episode na ito? Ano ang konkretong hakbang para magsimula ng liham o kahon ng alaala? Pwede ninyong talakayin ang mga simpleng tanong at murang materyales na pwede gamitin. Oo. Una, magsimula sa simpleng tanong. Anong gusto kong malaman ng anak ko sa araw-araw kapag malayo ako? O anong mga alaala ang nagpapangiti sa akin? Pwede ring maglista ng mga recipe, kanta, o maliit na payo, isang paragraph bawat item. Gamitin ang murang materyales, notebook, lumang kahon na pinalamutian lang ng papel at sticker, USB para sa mga video messages. Para sa video, sapat na ang phone. Mag-record ng maikling mensahe ng 1 to 3 minuto kada topic. Ang mahalaga, authentic at hindi pressured. Magdadagdag lang ako ng suggestions para sa estruktura ng liham. Simulan sa pangalan ng tatanggap, isang memory na masaya, isang bagay na gusto mong ipamana. Halimbawa, payo, at isang malakas na panghuling linya ng pag-asa.
Para sa archiving, gumamit ng labeled envelopes o folders, kung digital naman, password-protected folder at i-backup sa cloud. At laging isama ang consent. Pag-usapan muna kung sino ang makakabasa o makakapanood pagkatapos, lalo na kung may sensitibong detalye. Napakahalaga ng pag-uusap tungkol sa consent. Paano natin itinuturo sa pamilya na may boundary habang nagbabahagi tayo ng pamana? Magtakda ng malinaw na expectation. Sino ang authorized na magbukas, kailan ang tamang oras, at kung may bahagi na hindi dapat ibahagi publicly. Maari ring gumawa ng dalawang version, isang pampamilyang liham at isang mas pribadong liham para sa malapit na miyembro. Kung may estrangement o komplikadong relasyon, makakatulong ang facilitator o counselor sa pag-mediate ng usapan bago ipamahagi. Sa aming bahay, inayos namin ang mga liham para sa 3 yugto. Kung mahina pa, kung malakas na ulit, at kung kailangan na ng pag-aalala. Nakita namin na nagiging tulay ang mga liham at box sa pag-uusap. Nagbubukas ng mga kwento na dati ay hindi na pag-usapan. Para sa mga magulang at anak, anong immediate benefits na obserbasyon ninyo, lalo na sa mga bata na makakatanggap ng pamana? Sa mga bata, nagbibigay ito ng continuity, isang paraan para maipaliwanag ang mga pagbabago at mag-iwan ng tiyempo ng pagmamahal. Nakakatulong din ito sa pagbibigay ng structure para sa mga pag-uusap tungkol sa emosyon. Para sa buong pamilya, nagiging punto ito kung saan pwedeng magbanding, magtanong, at magbahagi ng alaala na nagpapalakas ng relasyon. Bago tayo mag-wrap up, buod ng mga actionable steps na madaling sundan. 1. Isipin 5 tanong o memory prompts. 2. Magsulat ng 1 to 3 maikling liham. 3. Gawa ng maliit na kahon o folder. 4. Gumawa ng short video messages gamit ang phone. 5. Mag-usap tungkol sa consent at archiving. Kung gusto ninyo ng resources, mag-check ng local support groups at professional counseling services. Ililista namin ang links sa episode notes. Call to action. Kung natagpuan ninyo ang episode na ito na kapaki-pakinabang, please subscribe sa aming channel at i-share sa isang taong makikinabang. Sumali rin sa aming komunidad para sa practical na worksheets at templates na makakatulong magsimula ng inyong kahon ng liwanag. As we end today, let us remind you that even in the hardest moments, hope is always within reach. Salamat, Mara at Dr. Lopez, at salamat sa mga nakikinig. Hope is stronger than fear. Screen Share Survive.